Nakabibighaning ganda at makapigilin ng tanawin, ilan lamang sa mga dahilan kung bakit dinadagsa ng mga turista ang Pilipinas. Pero kasabay ng pagtaas ng turismo, tila umuusbong rin daw ang isang lihim na kalakaran, ang bentahan ng laman. Bakit nga ba nagpapatuloy ang ganitong kalakaran? Ito ang mas malawakang pagbabantay Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan, Reporter's Notebook. Hindi may kakailang mayaman ang Pilipinas sa biyaya ng kalikasan. Kaya naman maraming naaakit sa ganda nito. Hindi maawat ang mga turista sa pagdagsa. Pero ang ilang tourist spots, hindi lang daw dinarayo dahil sa ganda. May iba pa raw dahilan kung bakit nauhumaling ang ilang turista sa ilang lugar. Bago mo marating ang dinarayong atraksyong ito, kailangan mong makipagsabayan sa rumaragasang tubig. At makipagbuno sa matatalim na bato. Alam mo, hindi talaga biro kung trabaho ng mga bangkero. Kung titignan ninyo, itong biyahe natin papuntang Pagsanhan Falls, pataas. Tapos yung current o yung tubig, pababa naman. Kaya yung mga bangkero talagang nagtratrabaho na iakyat itong bangka hanggang makarating dun sa Pagsanhan Falls. Masukal man ang daan, sasalubungin ka naman ng magandang tanawin. Pero patikim pa lang ito. Dahil sa dulo ng mahabang ilog, tatambad sa'yo ang makapigil hiningang Pagsanhan Falls, isang kilalang tourist destination sa Laguna. Ayon sa Department of Tourism, ang Pagsanhan Falls ay pang-anim sa top tourist destination sa Pilipinas. Ang problema, hindi lang to dinarayo dahil sa ganda ng lugar, kundi dahil din sa bentahan ng laman. Minsan nang napasabak sa ganitong kalakaran ang 15 taong gulang na si Alex, hindi niya tunay na pangalan. Isang foreigner na bumisita sa Pagsanhan, ang una niyang naging customer. 13 taong gulang pa lang siya noon. Barkada po, sasama po ako. Nirekomenda na sa Amerikano. Tapos, ayun po, pinapaano kami ng Amerikano. Kasama ang 4 niyang kabarkada, dinala sila ng turista sa isang tagong lugar. Sa pilitan daw silang pinagamit ng droga. At pagkatapos, Inaano po kami, ginagala po kami. Inaano po yung namin, aral. 500 piso ang ibinayad kay Alex at sa mga kaibigan nito. Pinaghati-hatian pa nila ito. Ulila sa ina, tas tricycle driver lang pong tatay ko. Minsan po, mahina ang tricycle, hindi pa makapag-boundary. Ayun po, kaya po nasabi ko pong mahirap ang buhay. Tawag ng pangangailangan din ang nagtulak kay Edwin, hindi niya tunay na pangalan, para pasukin ang bentahan ng laman sa Pagsanhan. Pagsasagwan na ang nakagisnang hanap buhay ni Edwin. 150 pesos ang karaniwang kinikita ng isang bangkero kada araw. At dahil hindi ito sapat para buhayin ang pamilya, napilitan siyang kagatin ang alok ng ilang foreigners. Bali,
Yung kasangga ko po, tinawag ko kami doon sa isang hotel na yon dahil kami ang babangka doon. Napatapat po sa amin yung kaibigan kong yun nga, yung puting yun, na siya ang naging pasero ko. Ngayon siguro nagandahan sa serbisyo ko, yun naging kaibigan ko po siya. Dahil direktang nakakasalamuha ang mga dayuhan, wala na raw bugaw na namamagitan sa transaksyon. Hindi kanya tinatanggi dahil mahirap ang buhay eh. Yun po, yung nag-offer ng pera nga number 1. Yun lang, tapos yun. Alam na, yun lang. Pagkatapos naman, wala. Kapalit daw ang halagang hindi bababa sa 3,000 piso. Yun sa hotel nangyari isang beses na yun. Magkano? Alam mo, binigyan niya po ako ng 3,000 ma'am. Sa panandali ang aliw niya. Bukod sa ibinayad sa kanya, niregaluhan pa siya nito ng ibang bagay. Yun nga, biniyaan kami ng bangka. Nakakonting pera, gano'n. Pero ang lahat daw ay naglaho ring parang bula. Ano yung pagbabago sa tingin mo sa sarili? Yung halimbawa, naubos na yung pera, ano na ulit, yung bakit ko nagawa yun, gano'n. Dahil lang doon sa pera niya. Gustuhin man daw niyang bumiyahe para ibalik ang panahon, tuluyan na siyang tinangay ng agos sa prostitusyon. Bagay na gusto na niyang talikuran ngayong may sarili na siyang pamilya. Nagsisisi po ako. Pero nitong huli, wala na namang mangyayari. Pag-iisipin ko pa, hindi na ako nagsising gano'n. Ayon sa International Labor Organization, noong nakaraang taon, nasa 500,000 ang bilang ng prostituted person sa Pilipinas. Walang eksaktong bilang ang mga prostituted male. Bugaw sa pagsanhan ang bangkerong si Rex, hindi niya tunay na pangalan. Nito nga lang daw Marso, isang grupo ng kalalakihan ang nagpatulong sa kanya na kumuha ng 4 na lalaking pwedeng makipagtalik sa kanila. Nung nagpa-boat ride siya, binigyan niya ako ng caller number Natawagan ko siya o kaya puntahan ko uli siya pag yung pabalik na uli sila galing pagbabangka. Yung pala, bading. 1,500 daw ang kinita ni Rex sa transaksyong ito. Halos triple sa kinikita niya kada isang biyahe sa pagsasagwan. Maging siya mismo, natipuhan din daw ng grupo. Tingin ko parang naging legal ang nangyari. Siguro baka yung mga kabataan niya dala ng kahirapan na rin siguro. O kaya gusto nilang magkapera at makapag-enjoy. Yun nga, makakuha ng pambili ng pang-inom na hanap, gano'n. Pero maliban sa ilang kalalakihan, may iba pa kaming natuklasan. Sa aming paglilibot sa pagsanhan pagkagat ng dilim, napag-alaman naming hindi lang lalaki at bangkero ang target ng ilang turista. Sa mismong kalsada sa boundary ng Santa Cruz at Pagsanhan, namataan namin ang 3 babaeng sa unang tingin ay tila nag-aabang lang ng sasakyan. Maya-maya pa, nilapitan na siya ng aming asset at sinabing may mga kaibigan siyang foreigners na naghahanap ng babae. Sa puntong ito, nagpakilala ng isa sa mga babae bilang isang bugaw. 600 hanggat 700 daw ang halaga ng bawat isang babaeng kontak niya. Hindi ko makita si ate kasi. Minsan sa Burnham, sa Jadewell. Tapos sila naman po ang lumalapit Kilala naman na po nila ako. Ang mga istoryang pinarangalan at nagsiwalat sa tunay na kalagayan ng bayan. Ngayon, nasa Reporter's Notebook DVD Volume 2 na. Di ka nahuhuli sa mga isyu at kontrobersyang kinakaharap ng bayan. Sa bantay ng pamahalaan, bantay ng lipunan. The best of Reporter's Notebook DVD Volume 2. Grab a copy at a Power Books branch near you. Kilalang Baguio sa nagaganda ang mga bulaklak, malamig na klima, at kaaya-ayang tanawin. Noong nakarang taon,
Nasa mahigit 700,000 ang bilang ng mga turistang dumayo sa tinaguriang summer capital ng bansa. Pero hindi na lang daw sa magagandang tanawin, sikat ang Baguio ngayon. Sanggol pa lang nang abandonahin ng ama, ang 15 taong gulang na si Candice, hindi niya tunay na pangalan. Nahatulan naman na makulong na habang buhay ang kanyang ina dahil sa kaso ng droga. Ang kanyang tiyuhin na ang nag-aalaga sa kanya, pero nilayasan na niya ito. Ba't ayaw mo sa tito mo? Ayoko. Na-trauma na ako sa kanya nung ginulpi niya ako eh. Madalas ka niya gulpihin? Pati nung asawa niya dati. Pangarap ni Candice maging seawoman, pero second year high school lang ang kanyang naabot. Gusto mo mag-aaral? Gusto ko. Para matupad ko yung pangarap ko. Pero ba't ka tumigil? Kasi wala naman na magpapaaral sa akin. Ang parking ito sa Baguio nagsilbing tahanan ni Candice. Dito siya naliligo, natutulog, at pagsapit ng gabi, naghahanap buhay. Sa pag-alok ng panandaliang aliw, kumikita si Candice. Kadalasan, mga foreigner umano ang customer niya. Minsan sa Burnham, sa Jadewell. Ganyan. Tapos sila naman po ang lumalapit eh. Kilala naman na po nila ako. Sa loob ng isang buwan, hindi bababa sa 3 ang nagiging kliyente ni Candice. Humigit kumulang 3,000 piso ang kinikita niya kada buwan. Mas malaki sa foreigner. Abot na 800. Ganyan. Pag Pinoy? Nasa 5 lang. Kailangan talaga ng pera. Kasi wala kaming pangkain. Tsaka pangbili ng damit. Walang alam ang pamilya ni Candice sa kanyang trabaho. Wala rin naman na siyang balak na tumigil sa gawaing ito. Hindi nila alam lahat. Pagkagalitan nila. Parang natapon yung buhay ko. Nakilala din namin si Grace, hindi niya tunay na pangalan. 15 taong gulang din lamang daw siya nang mapasabak sa ganitong gawain. Nung dalaga pa ako, mga 15. Hanggang ngayon. Ginawa ko kasi dahil nagrebelde lang ako. Ayun. Tapos hindi ako nakatapos. Hanggang 3rd year lang ako. Pumunta ko dito sa Baguio. Ayun, natutunan ko dito. Sa kalapit na probinsya ng La Union nakatira si Grace. At kapag nakatanggap siya ng tawag o text mula sa tumatayong bugaw sa Baguio, agad siyang umaakyat sa Baguio para makipagkita sa kliyente. Yung Koreano, tapos yung Negro din, minsan hindi kami nakikita, minsan nakikita kami, ganun lang. First na customer ko, Koreano. Siyang naka-virgin sa akin, Koreano. Tapos pangalawang Chinese. Dito sa Bornan, marami. Pag isang gabi, nakatatlo ako. 3 lalaki. Kung minsan, maka-4,000. Kung minsan, 3, ganun. Inuwi ko sa San Fernando. Gabi-gabi yun? Hindi, tuwing Biyernes hanggang Linggo ako dito sa Baguio. Pero dahil hindi protektado ang pakikipagtalik sa mga customer, nung nakarang taon, nabuntis siya ng kliyenteng dayuhan. Kambal ang naging bunga ng kanilang pagtatalik. Ang isa sa mga kambal, kinuha ng dayuhang nakabuntis sa kanya. Nung nagbuntis ako, hindi ako nagsisisi. Pero yung ginagawa ko nito, talagang sisirin ako. Ayaw ko na nga, pero wala akong magawa eh. Saan ako kukuha? Ayaw ko rin umasa sa magulang ko eh. Kahit isa na lang ang naiwang sanggol kay Grace, hindi pa rin daw biro ang pagpapalaki rito. Kaya raw hindi siya makabitiw sa iligal na kalakaran. Umiyak din ako kung minsan. Nadidirin ako sa sarili ko.
walang magagawa eh. Ganito lang kasi alam ko na trabaho eh. Hindi rin ako nakapag-aral. Nakakabahala ang pagtaas ng bilang ng prostituted children. Tinatayang nasa 75,000 ang bilang ng prostituted children sa bansa. Karamihan sa bilang na ito sangkot sa sex tourism sa ilang kilalang lugar. Mas pinapalala pa ba na ito dahil na rin sa bugaw na nananamantala sa ilang minor de edad. Isang bugaw sa Baguio si Jay, hindi niya tunay na pangalan. Minsan nakikita ko sila dito sa Borna mismo. Pag nagmamasaya ako ng umaga, nagre-reflex ako. Paikot-ikot, nakakuha na ako. Tapos ako nang bahala sa iba nun. May dumarating minsan Korean, Chinese, American. Kadalasan yun. Tapos sumusunod na ang mga taga-ibang lugar na. 3 hanggang 5,000 piso raw ang kinikita niya kada maisasarang transaksyon. Akong bahala sa foreigner, silang bahala sa susunod. Pasimpleng lang, tanungan lang. Pag bumigay, kuha. May kita ka, may kita sila. Ganun lang. Sa aming paglilibot sa parkeng ito kinagabihan, ibang mukha naman ng prostitusyon ang tumambad sa amin. Ilang kalalakihan ang naabutan naming nakatambay. Naglibot ang aming asset sa loob ng parke. Wala pang ilang minuto, isang lalaki na agad na lumapit at nagalok ng masahe sa halagang 200 piso. 500 piso naman daw kung all the way ang extra service o pakikipagtalik. Maya-maya pa, ilang mga lalaki nasa lubong at lumapit sa aming asset para sa parehong alok. Bukod sa ilang minor de edad, natuklasan din namin ang sideline ng ilang kalalakihan dito sa Baguio. Pag kinindatan ka, ayayin mo siya ng masahe. Pag ginusto niya, diretso pag papaservice, ganun. Ang mga istoryang pinarangalan at nagsiwalat sa tunay na kalagayan ng bayan. Ngayon, nasa Reporter's Notebook DVD Volume 2 na. Di ka nahuhuli sa mga isyu at kontrobersyang kinakaharap ng bayan. Sa bantay ng pamahalaan, bantay ng lipunan. The best of Reporter's Notebook DVD Volume 2. Grab a copy at a Power Books branch near you. Bukod sa ilang minor de edad, natuklasan din namin ang sideline ng ilang kalalakihan dito sa Baguio. Taxi driver ang 24 na taong gulang na lalaking tatawagin natin sa pangalang Mike. Kumikita siya nang hindi palalagpas sa 1,000 piso kada araw. Pero pagsapit ng dilim, sa parking ito rin ang parada niya. Dayuhan sir, ganun, mga turista, foreigner, Chinese, ganun. Pag kinindatan ka, ayun lang. Tapos mag-uusap na kayo, magkikwentuhan kayo. Ayayin mo siya ng masahe. Pag ginusto niya, diretso pag papaservice, ganun. Sa halagang 500 kada transaksyon, nakapag-uwi siya ng 2,000 piso kada gabi. Malaking tulong na raw para sa kanyang 2 anak na parehong nag-aaral. Hindi nila alam nila nagtatrabaho ko sa hotel. Mahirap yung sabihin mo na ganitong trabaho mo. Malit na tingin sa'yo nun. Kulang sir yung kinikita ko. Kaya ginagawa ko itong trabaho to. Hanggat marami pa rin ang kumakapit sa patalim, tila magpapatuloy ang ganitong kalakaran. Ang intensibong pagbabantay daw ng pamahalaan ang dapat na pag-ibayuhin upang mapigilan ang paglaganap nito. Ang sex tourism ay nagpapatuloy. Una dahil of course andyan yung mga recruiters, no, yung mga traffickers na yun talagang pinagkakabuhayan nila, hanap buhay, no? Yung law enforcement hindi pa rin ganoon na kahusay ang pag-i-enforce ng mga batas, no, yung sa prosecution natin. Ang kailangan lang dyan actually ay yung improvein pa natin yung mga physical facilities na dapat lagyan dyan. Tulad nung mas marami pang ilaw dapat ang ilalagay natin sa gabi para maiwasan
yung mga areas na medyo dark areas where it invites this kind of mga hindi natin kagusto-gustuhan na activities. Sinikap naming kunin ang panig ng lokal na pamahalaan ng Laguna pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Sa isang pag-uusap sa telepono, sinabi sa amin ni Governor George E.R. Ejercito na masusi nilang binabantayan ang lalawigan at nakatitiyak daw silang wala nang nagaganap na prostitusyon doon. Kung tutusin, marami-raming batas ang dapat sana ipoprotekta sa mga biktima ng prostitusyon. Gaya na lamang ng Revised Penal Code at Republic Act 9208 o Anti-Trafficking Act at nagpaparusa sa sinumang sangkot sa prostitusyon at ang Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act na pumuprotekta naman sa karapatan ng mga bata laban sa pangabuso. Ayon sa Department of Tourism, sa kabila ng patuloy nilang kampanya sa pag-engganyo sa mga turista na bumisita sa Pilipinas, aminado silang hindi na nila natututukan ang issue ng prostitusyon sa mga lugar na ito. Itong prostitution ay labag sa batas at nakakasira sa ating kabataan. Kaya ang Department of Tourism, meron kaming Child Wise Tourism programa. Wina-workshop namin yung mga hotel managers, mga tourism frontliners, pati na rin yung mga pulis. Dapat daw ay matutukan din ng pamahalaan ang lumalalang kaso ng sex tourism sa bansa. Marami pa rin nagiging front yung tourism para sa prostitusyon at usually naka-package deal na yon, no? Kaya ang napoproject tayo ay isang bansa ng mga prostituted women, di ba? Bansa ng mga prostitutes na hindi maganda. Matagal nang ipinagmamalaki ng pamahalaan na mahalagang papel ng turismo para maparami ang trabaho at maiangat ang ekonomiya ng bansa. At sa pagdagsa ng mga turista sa Pilipinas kada taon, tila hindi malayong matupad ang magandang hangaring ito. Pero kung ito rin ang magbibigay daan para makompromiso ang moralidad ng ilan nating kababayan, panahon na para magkaroon ng mas mahigpit na pagbabantay ang mga otoridad para masigurong ang dahilan ng pagdayo ng bawat turista ay ang mga ipinagmamalaki nating likas yaman, hindi ang bentahan ng laman. Ang mga istoryang pinarangalan at nagsiwalat sa tunay na kalagayan ng bayan. Ngayon, nasa Reporter's Notebook DVD Volume 2 na. Di ka nahuhuli sa mga isyu at kontrobersyang kinakaharap ng bayan. Sa bantay ng pamahalaan, bantay ng lipunan. The best of Reporter's Notebook DVD Volume 2. Grab a copy at a PowerBooks branch near you.